Okay, magandang umaga sa ating lahat. Minsan pa palakpakan natin si Lord. At bago ako magsimula, Happy Father's Day sa mga tatay dyan. Amen. Kaway-kaway yung mga tatay. Ayan. Okay, yung mga mukhang tatay, pero wala pang anak. Taas-taas ang kamay. Purihin ang Panginoon at napakaganda ng testimony ni Ana, no? Tunay na ang Diyos ang nagbibigay ng magandang direksyon sa buhay natin, ano? May mga pagkakataon na para bang may mga negatibo tayong ine-expect sa buhay natin, pero si Lord, positibo palagi ang plano niya sa buhay natin. Maganda at maganda palagi, amen? Kahit nagaano kanegatibo o kadilim yung pananaw natin sa bukas, alam nyo, ma-amaze kayo sa ganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya lang, nung nagsabi siya na prayer niya daw ako magkasal sa magiging anak nila, nagkwenta agad ako kung kakasal yung anak nila, 25 years old. A year from now, plus 1 year, 26 years old, 60 years old ako, aabutin ako ng 86 years old. Grabe. Okay. Parang malaki galit siya sa akin, hindi ako pagpahingahin. Joke lang. Tayong lahat ay tumayo, purihin ang Panginoon. Tayo po muna ay manalangin saglit. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito, O Diyos, na ginawa mo na magkatipon-tipon kami sa lugar na ito, nakarinig kami ng magandang awitan, nag-aawitan kami ng papurit pagsamba sa inyo, at nakarinig kami, Panginoon, ng napakagandang life testimony, O Diyos. Nakita namin kung paano ka nag-aayos ng buhay po namin, Lord. Kaya tunay kang Diyos na napakabuti, napakagaling, Panginoon. At nagpapasalamat kami, O Diyos, ang Diyos na napakagaling, napakabuti, makapangyarihan ay ang Diyos na aming Ama, na sinasamba at pinaglilingkuran. Tunay na napakalaking pribilehiyo na kami ay mapabilang sa pamilya mo at patuloy na nagiging recipient, Panginoon, tumatanggap ng pagpapala, pagkalinga, pagmamahal na nanggagaling po sa inyo, O God. Dalangin po namin, O Diyos, na mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan ngayong araw na ito ay patuloy na magbigay sa amin ng mas malalim na pagkilala kung sino ka bilang aming Ama. At patuloy ito, Panginoon, na magbigay din ng kalakasan sa aming pananampalataya. Nang sa gayon, Panginoon, anuman yung mga alinlangan, anuman yung mga maling pananaw namin patungkol sa iyo, maitama po ito lahat, O Diyos. At matapos, Panginoon, ang araw na ito ng pananambahan, uuwi kami na mayroong pagpapanibagong sigla sa aming pananampalataya. Salamat po na marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po'y makakaupo na po. Okay. Alam niyo po, pagdating sa salitang tatay, pagdating sa bahay, ang isang naiisip natin na dominant na pananaw natin sa tatay ay disciplinarian. Tama ba? Kaya sa tahanan, pag may ginawang pagkakamali yung anak, ang sasabihin ng nanay, lagot ka, antayin mo yung tatay mo. Di ba? Ganon, no? Kasi kadalasan, ang tatay ang disciplinarian sa tahanan. No? Ngayon, ayon sa survey, 85% ng mga bata talagang nakaka-experience ng tinatawag na physical discipline. Umaabot talaga sa pagpalo, sa sakit ng pangangatawan, di ba? At kadalasan, ang pagpapalo o punitive measures ang siyang ginagamit sa bahay para instantly ma-force yung compliance. Para mas mabilis sumunod. Di ba? Kasi mas takot ang bata o ang mga anak sa palo. Okay, pagka sermon, minsan medyo hindi pa Kaya pagka sinabing lagot ka sa tatay mo, ang ibig sabihin, paluan ito pagkatapos. Kaya yung mga bata ngayon, madaling sumusunod, no? Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay ano ba ang tamang pagkokorek base sa ehemplo na binigay
ng ating Diyos. Kaya nga ang ating pag-uusapan ngayon ay the Father who corrects with care. Yan ang pag-uusapan natin. Okay? Dahil ang ating Diyos, Ama, sa lahat, ay hindi nagtutuwid dahil siya ay galit, dahil gusto niya tayong saktan. He corrects us because He cares for us. Ngayon, tingnan natin itong mga verses na to, makikita natin yung puso ng isang tatay. Okay? Makikita natin dito sa Hebreo 12:5 hanggang 11. Okay? Babasahin ko po. Baka nakalimutan nyo Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Huwag mong isawalang bahala ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ka sinasaway ka niya. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kaya, ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo at sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit upang maging mabuti ang pamumuhay natin. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin at upang maging banal tayong kagaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit sa bandang huli, magbubunga ito ng mapayapa at matuwid na pamumuhay. Tapos na po ang sermon ngayon. Napakaliwanag na niyan. Okay? Pero ganun pa man, ihimay-himayin po natin yan. Kung anong klase bang correction ang ginagawa ng ating Diyos Ama. Pag-usapan po natin kung papaano ba nagdidisiplina ang ating Diyos bilang ating mga ama. Unang-una, number 1, ang ating Diyos Ama ay nagtutuwid o ang kanyang correction o ang kanyang discipline ay pagtutuwid dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal. Maliwanag yan sa Hebrews chapter 12 verse 6, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Actually, galing yan sa Kawikaan 3:12. Ganon din ang concept niyan. Actually, kinote ito ng writer ng Hebrews, yung Kawikaan 3:12. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal, katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. Palagi nating tatandaan, kapag ka nagtutuwid ang Panginoon, papaano ba nagtutuwid ang Panginoon sa paanong paraan? Madalas ang pagtutuwid masakit. Amen? Ang pagtutuwid ng Panginoon dumarating siyempre kapag ka naliligaw tayo ng landas. Kapag ka tayo ay merong, to tell you honestly, medyo may bibigla. Pagka may kahinaan ka, gusto kang palakasin ng Panginoon, pagtutuwid ang gagawin sa'yo. Discipline ang gagawin sa'yo. Okay? Pero, ang unang konsepto ng kanyang pagtutuwid ay nanggagaling sa kanyang pagmamahal. Ang Diyos natin nagtutuwid never out of frustration or a loss of emotional control. Alam nyo, minsan, i-interpret natin kapag kami dumadating sa ating pagpapalo o pagtutuwid ng Panginoon,
Sa panahon na tayo ay nahihirapan sa sitwasyon, sa panahon na tayo ay nagkamali, ini-interpret agad natin ito na frustrated ang Diyos sa atin. Kasi gano'n ang kadalasang nakikita natin sa bahay. Kasi sa bahay, nakikita natin, dumarating ang disiplina kapag ka galit na, kapag ka frustrated na, kapag ka yung tipong nasasaktan na yung damdamin ng tatay at para bang nangihinayang na siya. So naggawa, para bang ganito, alam niyo, nangyari sa akin one time. Alam niyo po, nung grade 1 ako, maganda ang school standing ko sa school. Actually, naging outstanding student ako sa buong eskwelahan. Nung grade 1 ako. Pagdating ko ng grade 2, naging second honor na lang ako sa buong school. Pagdating ng grade 3, naging third honor na lang ako, pabagsak ng pabagsak. Tapos nung pagpasok ko sa grade 4, hindi na ako sa rowan nakaupo. Alam niyo, di ba, pagka nasa rowan ka, magaling ka. Nakaupo ko sa row 4. Kasi, pagpasok pa lang ng pagpapasok ng grade 4, ako ay naging pasaway na. Tapos, kaya lang, alam ng grade 3 teacher ko na meron akong angking galing. Kaya naman noong nagkaroon ngayon ng panawagan ang DepEd na ang lahat ng mga maaayos na estudyante o magagaling na estudyante sa grade 4 mag-e-exam, pinagsama-sama kami sa isang school, nag-exam, tapos kapag ka nakapasa, tatalon agad ng grade 5. Acceleration. So dahil kilala ako ng teacher ko ng grade 3, sinama ako sa listahan. Alam nyo, yung mukha ng teacher ko ng grade 4, nagtataka. Si Martin Rodriguez Jr. kasama dito. Pero wala siya magawa dahil endorsement ng grade 3 teacher ko. So sa madaling salita, nag-exam kami, nakapasa ako, nagtumalon ako ng grade 5, hindi na ako dumaan ng grade 4. Tapos, tumantuwa yung tatay ko. Kasi sa pamilya namin, parang nakakakita siya ng pag-asa. Nung nag-high school ako, ayun na, patay na. Nagloko na talaga ako, nagka-cutting classes na ako, hindi na ako Tapos, fourth year high school ako, muntik na akong hindi makagraduate. Alam nyo, kinausap ako ng tatay ko. Nakita niya yung card ko, puro palakol na. Sabing ganun sa akin ng tatay ko, sayang ka. Akala ko pa naman ikaw ang pag-asa ko. Alam niyo, umiyak ako noon. Dahil kita ko yung sakit ng kalooban ng tatay ko nung time na yon. Nung time na yon, na-realize ko na nagagalit ang tatay ko dahil hindi dahil lang sa sumablay ako, kundi nabigo siya sa inaasahan niya sa akin. Nako nyo? Kundi nabigo siya na parang seemingly ako ang mag-aangat ng kabuhayan namin. Parang ganon. So, somehow, merong idea na sa buong family, kaya minsan nagkakaroon ng frustration not because doon sa failure lang ng bata at mapapahamak siya. Kung hindi, na kikita minsan na magulang na yung batang yon ang siyang magbibigay sa kanila ng magandang buhay. Tama ba yon? Minsan, inaasikaso yung mga bata dahil thinking na pine-prepare niya yung bata para eventually, pag naging successful, aangat ang buhay ng buong pamilya. Diba ganon minsan? Ang Diyos na Ama natin, hindi ganon. Kaya niya tayo itinutuwid, hindi para sa kanyang sariling kapakanan. Kaya niya tayo itinutuwid, hindi dahil sa umaasa siya na kapag tayo naging matuwid, gaganda ang kanyang image. Kaya tayo itinutuwid ng Panginoon
dahil mahal niya tayo at gusto niya tayo mapabuti. Nothing more, nothing less. Kaya ang pagmamahal ng Diyos, ang pagtutuwid ng Panginoon, hindi ito dahil frustrated siya sa iyo. Nasira ang pangarap ng Diyos sa iyo. Kaya ka itinutuwid ng Panginoon dahil mahal ka niya at sinisigurado niya na matutupad ang magandang buhay mo in the future. Gusto niya talaga na hindi ka mapahamak. Hindi para sa kanyang sarili. Kundi dahil mahal ka niya at gusto niyang mapabuti ka. Imagine, kung pinabayaan ka ng Panginoon, sino lugi? Sino ang masisira ang buhay? Siya o tayo? Kaya nga pagka hindi ka kinokorek ng Diyos, matakot ka na. Dahil pag hindi tayo kinorek ng Panginoon, dire-diretso tayo sa kapahamakan. Kaya lang, buti na lang, mahal tayo ni Lord. Dahil gusto ng Panginoon, dahil sa pagmamahal niya sa iyo, kahit na masaktan ka pa, mapabuti ka lang, okay lang. Amen? Kaya minsan dumarating tayo sa puntong masakit, sa buhay natin, napapalo tayo, natutuwid tayo, may mga pangarap tayo na hindi natutupad dahil mas alam ng Panginoon yun. Isa sa mga correction, yung mga bagay na hindi niya binibigay sa iyo, yung mga bagay na gusto mo. Kasama sa correction yon. Kasama din sa correction yung tipong may ginagawa kang gustong-gusto mo pero makakaramdam ka ng sakit. Maaaring meron kang iniirog, sinisinta, pero hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Pag binray ka, ang sakit-sakit, tapos sisisihin mo ang Panginoon. Lord, bakit naman ganun? Minsan lang naman ako nagmahal. Hindi pa pwedeng siya na lang. Yung mga ganon. Tuloy, minsan, kapag may mga sakit na nangyayari sa buhay natin, sinisisi natin ang Panginoon thinking, kay Jay naman si Lord. Hindi ba siya nasisiyahan sa kasiyahan ko? Di ba? Minsan ganyan din tayo sa tatay natin, sa mga magulang natin, di ba? Pinagbibintangan natin yung tatay natin, yung magulang natin na KJ, kasi minsan merong ayaw ang tatay natin na gustong-gusto natin. Pero ang Diyos, mas alam niya kung ano ang tama para sa iyo. Pasalamatan mo ang Panginoon sa mga bagay na binibigay niya sa iyo, pero pasalamatan mo rin si Lord sa mga bagay na hindi niya binibigay sa iyo. Dahil lahat ng yon, because He loves you so much. So, ang correction ng Panginoon ay pagtutuwid na nagmumula sa kanyang pagmamahal. Pangalawa, ang correction ng Panginoon ay pagpapatatag, hindi pagpapabagsak. Constructive growth ito. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 10, sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa, ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. So, may mga bagay sa mga earthly fathers natin, may mga pananaw yan. Di ba? May mga nakikita niya na siya sa buhay mo. Amen? Meron na siyang mga nakaplano minsan, natatahakin mo. Di ba? Pakikialaman niya lahat as much as possible. Amen? Magiging boyfriend mo o girlfriend nyo, di ba? Minsan dadaan mo na sa butas ng karayom yan. Dahil ang pananaw niya, ang gusto niya mapabuti ka. Kaya lang, andiyan pa kayo? Hindi perfect ang mga earthly fathers natin. Amen? Limitado yung kalaman. Kaya minsan, merong hindi absolute na pagtitiwala sa mga earthly fathers natin, knowing na nagkakamali din sila. Doon tayo kumukuha ng justification. Nakikipagdebate tayo minsan. Amen? Dahil it is a fact
na marami mga magulang ang nagkakamali ng desisyon para sa kanilang mga anak. Di ba sa mga Chinese nga, may mga tinatawag na pre-arranged marriage. No? Sanggol pa lang, pinagkakasundo na, di ba? Tapos may mga nagiging successful, nagiging maganda ang married life. Meron din naman nagiging magulo dahil hindi naman talaga yon ang ideal na na couple na magsama. Mayroon ganon. So, nakikita natin sa istorya, sa kapaligiran natin, may mga desisyon ng tatay na tama. Meron naman desisyon na mali. Kaya tayo ngayon, kapag ka medyo bumabangga yung ating gusto sa gusto ng tatay, medyo meron tayong katuwiran para banggain. Tama, mali? Kasi based sa survey, based sa pangyayari, ganon. Pero, ito ang masasabi natin. Pagdating sa ating Diyos Ama, hindi siya nagkakamali. Amen? Kaya nga sabi dito, kung kayo, nagpapasakop kayo sa inyong Ama sa lupa, sa kanyang pagtutuwid, di mas lalo nang dapat magpasakop kayo sa tatay natin sa langit. Amen? Kung kayo maaaring magduda sa mga tatay niyo sa lupa, ay never na never kayong dapat magduda sa kanya sa langit. Dahil hindi siya nagkakamali. Dahil ang kanyang desisyon, ang kanyang pagtutuwid, para tumatag ka sa iyong buhay. Hindi niya layunin na ikaw ay bumagsak. Kaya, every time na tayo makakaranas ng mga bagay na hindi maganda dahil merong tinatanggal si Lord, hindi para magkaroon ka ng pagkabiguan sa buhay. Amen? Hindi para ma-devastate ka. Hindi para maging hopeless ka. Minsan meron tayong kinakapitan, nandiyan pa kayo, nakala natin yun ang ating maasahan, tapos all of a sudden biglang mawawala. Minsan yung trabaho mo, kinakapitan mo, tapos biglang mawawala. Minsan yung jowa o yung asawa, minsan talagang all out ka, tiwalang-tiwala ka, tapos maguguho ang pagtitiwala mo. Ganon, sa buhay mo. I remember one time, meron ako minabasa, yung aklat na David and Goliath, tapos ni Malcolm Brown, tama ba? Oo. Ni Malcolm Brown, ang author niya, David and Goliath, Underdogs, Misfits, and the Art of Battling the Giants. Meron isang portion doon na may kwento na merong isang napakayamang businessman na nakatira sa Hollywood. Isang magandang lugar yon na kung saan nandun yung mga mayayamay, mga artista, ganon. Napakalaki ng property niya. Pero ang kanyang background, 10 years old pa lang siya, natuto na siyang dumiskarte sa buhay. Kasi mahirap na mahirap sila. So, bata pa lang siya, ang ginagawa niya para magkapera sila, naglilinis siya ng mga lawn, mga garden sa kanilang mga kapitbahay para magkaroon siya ng income. Tapos dumating yung time na ang galing niya mag-alaga ng lawn, mga damuhan, tinitrim niya, hanggang sa nagustuhan siya ng mga iba pang mga kalugar niya, kapitbahay niya, dumami yung demand ng kanyang service. So ang ginawa niya, nag-hire siya ng ibang mga bata. At tapos ang ginagawa niya na lang, sinusupervise na lang yung mga bata, tinitingin niya kung okay. So doon siya nagpasimula. Tapos sa bahay, hindi siya pwedeng mag-stay sa bahay. Dahil pag nag-stay siya sa bahay, ang sasabihin sa kanya ng tatay niya, gagawin ng tatay niya, kukulin yung electric bill at saka yung water bill. Ipapakita sa kanya, alam mo, yung pag-i-standby mo dito, kumukonsuma ka ng kuryente, ganito ang ating bill sa kuryente. Kesa nandito ka sa loob ng bahay, lumabas ka, maghanap ka ng pera o kaya mag-aral ka. Pag nag-stay ka dito, sindi pa yung ilaw, sindi pa yung electric fan, nagkukonsumo ka ng kuryente, kaya gano'n na lang. Alam niya talagang hirap na hirap sila. So all throughout his childhood, tsaka yung teenage years niya, talagang nandun yung hirap ng buhay to the point na ipinasok siya nung kanyang tatay sa isang trabaho, talagang isinumpa niya na hindi niya na uli gagawin na pumasok doon. Kaya dahil sa mga experiences na yun, nagsikap siya ng gusto.
at yumaman ang yumaman. Pagyaman niya, nagkaroon siya ng mga anak. Dito dumating ang napakalaking problema niya. Papaano niya ngayon tuturuan ang mga anak niya? Kung papaano mamumuhay ng wise at mag-handle ng pera. Dahil hindi niya na pwedeng padaanin yung anak niya sa dinaanan niya. Pag nag-request yung anak niya, Daddy, bili mo ko ng cellphone, hindi pa pwede sabihin ng tatay na wala tayong pera. Dahil alam ng tatay, naka-Porsche siya eh. Tapos ang laki ng bahay nila. Tapos wala siyang pera. Kaya ngayon, devastated yung father dahil nakikita niya yung anak niya lumalaki nang walang wisdom sa uri ng pamumuhay. Yan ang madalas na nangyayari sa panahon ngayon. Di ba? Yung minsan tayong mga magulang na dumaan sa hirap, paglaki natin, nagpapamilya tayo, nagkaroon tayo ng pera, ang iniisip natin, ayaw na nating padaanin sa hirap yung mga anak natin. Pipilitin nating ma-provide ang lahat ng kanilang pangangailangan. Tapos kung ikaw ay naging aliping sa gigilid o sa aliping namamahay sa iyong bahay, ikaw ang tagalampaso, ikaw ang tagahugas ng pinggan, ikaw ang tagalinis ng bahay, hirap ka na ipangako mo sa sarili mo ngayon, paglaki ko, pag nag-asawa ko, pag nagkakanak ako, hindi ko gagawin sa anak ko yon. Pero in reality, doon ka natuto. Kaya marami mga bata ngayon, masyadong balat sibuyas. Ayaw maghirap. Ayaw maghugas ng pinggan. Kaya nag-asawa at lahat-lahat, hindi pa rin marunong maglaba. Hindi pa marunong magluto. Tapos lustay rito, lustay doon. Diba? Yung mga bata dati, yung mga bata, yung mga panahon namin ni Brother Cholo, okay? Para kami magkaroon ng access sa information, lalakad kami na malayo, pupunta kami sa library. At hahanapin namin yung topics. Ngayon, isang ganun mo na lang. Tapos, ChatGPT na, AI na. Kaya anong nangyayari? Hindi na gumagana yung utak. Dati manual ang multiplication. Tuturo sa'yo ngayon. Baka nga 2 plus 2 manual mo hindi kaya ng bata. Kukuha ng calculator. Di ba? Kasi hindi na disiplina. Yung hirap na dinadaanan natin, it is a form of discipline. Kaya tayo pinadadaan ng Panginoon sa mga hirap ng buhay. Kaya hindi agad binibigay sa iyo lahat. Kaya minsan nahihirapan ka sa buhay. Hindi dahil gusto ni Lord na pabagsakin ka, kundi gusto ni Lord na patatagin ka. Para pagdating sa iyo ng biyaya, alam mo kung paano i-handle. Kaya pagdating sa iyo ng biyaya, hindi ito magdudulot ng sama ng pamumuhay at sakit ng kalooban, kundi ito ay magdudulot ng tunay na buhay na ganap at kasaya-saya. Kaya ang pagtutuwid ng Panginoon, minsan ganito, hindi lang sa panahon na ikaw ay nagkakamali. Ang pagtutuwid ng Panginoon, maski sa panahon na ikaw ay sumusunod pero nahihirapan ka pa rin. Dahil part of discipline yan at training. Part yan na ikunokorek pa ng Panginoon yung mga bagay na dapat i-correct sa buhay mo. Minsan sumusunod ka pero mayabang ka naman. Minsan sumusunod ka pero kumakalabit ka pa rin sa mga masasamang gawain. Minsan okay naman, palasimba ka nga, okay ka naman, pero kapag ka nakahawa ka ng bigla, ang pera nawawala agad. Ang pambawi mo, nagtatights ka naman, pero yung natitira, ginastos mo rito, ginastos mo doon. Tapos nagtataka ka, bakit? Sa kabila ng nagtatights ka, kapos ka pa rin. Kasi may mga area ng buhay mo na kailangan ituwid pa ng Panginoon. Kaya dinidisiplina ka ng Panginoon dahil gusto niya na maging matatag ka sa lahat ng bagay. Gusto niya na kahit walang nagla-like sa Facebook mo, masaya ka pa rin. Kahit walang nag-heart. Ngayon may mga bata, hindi lang hinart, hindi lang nag-like,
nagpapakamatay na. Kasi hindi dumaan sa disiplina. Hindi dumaan sa training. Amen? Kaya minsan sa mga hirap na binibigay sa atin ng Panginoon, pasasalamatan mo si Lord eh. Buti na lang dinaanan natin yun. Amen? Buti na lang nangyari sa atin yun. Buti na lang nung time na high school ako, puro busted ako. Kahit na sino niligawan ko, pinakapangit na sa school, binasted pa rin ako. Eh kasi, merong inahanda talaga sa iyo si Lord na the best para sa iyo. Di ba? Maraming mga Christian, kapipilit, nagkajowa na wala sa church. Di ba? Marami din ng mga tatay, kapipilit kumita ng pera, hanggang yumaman, hanggang sa nakalimutan niya na kung ano ang mas importante sa buhay niya. Spiritual o pera. So, minsan, hindi inaalaw ng Panginoon na makuha mo yung gusto mo. Kasabi mo sa katabi mo, tiis ka lang. Dahil pag natutok at naging matatag ka na sa area yan, ibibigay naman sa iyo yan. Dahil hindi naman madamot si Lord. Pero ang kanyang pagbibigay, sinisiguro doon niya na mapapabuti ka. Amen? Number 3. Okay? Pag nagkokorek ang Panginoon, ito ay pagpapanumbalik, hindi paglalayo. Ito ay restoration. Ang tanong, nagagalit ba si Lord sa atin? Sino nagsasabing, hindi, taas ang kamay? Bilang mga anak niya, nagagalit ba si Lord sa atin? Yes, nagagalit siya sa atin. Maliwanag na maliwanag yan. Awit 30, line 5. Sabi dito, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ngunit ang kanyang kagandahang loob ay panghabang buhay. Ang pag-iyak ay maaaring magtagal sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating kinaumagahan. Nagagalit si Lord. Pero hindi pang matagalan. Hindi aabutin ng taon. May mga pamilya, taon na hindi pa nakikibuan eh. Dahil sa galit, di ba? May mga tatay minsan, pagka nagalit ngayon, 1 linggo bago kumibo. May mga ganon. Pero si Lord, ang galit niya, hindi pang matagalan. Sabi sa Hebreo chapter 12 verse 9, kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit upang maging mabuti ang pamumuhay natin. Ano ibig sabihin? Kaya tayo dinidisiplina ng Panginoon, yes, galit siya. Pero ang purpose niya hindi para ilayo. Nakaramdam na kayo na yung galit, nagagalit pero ang effect sa inyo, lumalayo kayo. May ganon? Natatakot kayo lalo? Alam ni Lord yun. Amen? Pagka nakaramdam kayo ng galit, kahit sa sino, may tendency talaga na lumayo. Pero ang tendency na yun, nagkakaroon ka ng re-reassess ng buhay mo. Tama, mali. Inoobserbahan mo ngayon. Saan ako nagkamali? Pero ang masakit nito, okay? Habang galit, naramdaman mo na nga yung pagkakamali mo. Pero habang galit, nahihirapan kang lumapit. Pero kapag ka lumapit na sa'yo, yung tatay mo nagalit, tapos pinangko ka, o anak, alam mo ba kung bakit ka pinalo? Anong pakiramdam? Ay, sarap. Diba? Masigit pa roon ang ating tatay. Nagagalit siya. Umiiyak tayo kapag kagalit siya. Nararamdaman natin yon, pero hindi yun pang matagalan. Mararamdaman mo sa gitna ng iyong pagsisisi,
mararamdaman mo yung comfort. Sino nakaranas dito? Nagkamali ka, nagkaroon ka ng hindi magandang pangyayari, dama mo yung palo. Sino na dito nakaramdam ng palo ni God? Amen. Tapos devastated ka, iyak ka ng iyak. Nagsisisi ka ngayon. And then all of a sudden, after that, pagsisisi mo, magkakaroon ng parang may nahugot na mabigat. Nararamdaman mo yung comfort ng Father. Kasi, ang layunin ng Panginoon sa kanyang pagtutuwid para makabalik ka sa Kanya. Hindi para ilayo ka sa Kanya. Ang galit ng Panginoon ay hindi nagpapalayo dapat sa atin. Kasi ang correction niya, ang pagdidisiplina niya, para nang sa gayon, lalo ka mapalapit sa Kanya, para nang sa gayon ganito. Maramdaman mo, makilala mo kung ano talaga ang puso ng Ama. Maintindihan mo siya. Di ba tayo mga tatay, kapag ka namalo tayo, ang gusto natin, ipapaintindi natin yung laman ng puso natin sa mga anak. Kaya never na never kayong magpapalo nang hindi nyo kakausapin afterwards. Alam mo, bilib akong ganyan sa misis ko. Misis ko, matindi yan mamalo. Nanununtok yan. Maski ako, nasuntok na yan minsan. Madaling araw na ako umuwi. Nakangiti pa ako, uwi akong ganun eh. Siya naman, wala pang kibo. Pag salubong sa akin, pak! Pati ako dinidisiplina niyan. Yung mga anak ko one time, ay 3 sila, gabi na. Hindi pa, kalilipat lang namin sa Vermont, gabi na. Talagang wala, hindi nagre-reply, gabi na. Abay, si Cory, nakaabang na yan sa gate. Hawak-hawak yung sinturon. Tapos dumarating na yung 3. Hindi agad pinapasok yung 3 sa bahay. Pinatayo dun sa bangketa. Tapos dun sa bangketa, hinampas isa-isa ng sinturon. Simula nagtanda na yung mga anak ko. Pero after that, pagka namamalo si Cory, umiiyak yung mga bata, papasok yun sa kwarto ng mga bata. Umiiyak din yan. Kinakausap niya mga bata na umiiyak din siya. Pinapakita niya sa mga bata na nasasaktan din siya kapag ka namamalo siya. Tapos, ako tong mahirap mamalo, pero ang mga bata mas malapit sa kanya. Kasi pagka namalo yan, merong kasamang explanation afterwards. At merong parang sympathy doon sa naganap, doon sa bata. Kaya mas close sila ng mga bata, maski na siya yung madalas mamalo sa amin. Why? Kasi kapag ka namalo at naramdaman mong mahal ka ng nagpumalo sa'yo, at yung galit hindi na nanatili, pinalo ka dahil sa galit lang, kundi dahil gusto kong ituwid, at tapos yung galit na yon ay pansamantala lang, na iibsan nyo ng pangyayari na after mamalo, merong paghimok, merong comfort na gaganap, mas lalo ka mapapalapit. Amen? So, ganyan tayo sa tatay natin sa langit. Ang kanyang galit, pansamantala lang. Pero mararamdaman mo yung kanyang comfort. Paglapit mo sa Kanya, humingi ka ng tawad, mararamdaman mo yung comfort ng Panginoon. Dahil si Lord, kapag ka nagtuwid, ang gusto niya, manumbalik ka sa Kanyang plano. Kung nalilista, gusto niya na bumalik ka sa agenda niya sa buhay mo. Dahil yun ang pinaka-the best. Hindi niya purpose na palayuin ka, parusahan ka para lumayo ka, maging devastated yung buhay mo. Hindi yun ang purpose ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon, ma-restore yung connection mo sa Kanya. Dahil kung minsan, out of tune tayo kay Lord. Yung gusto natin, iba na yung gusto niya. Kaya minsan kailangan ng correction para mas maintindihan mo kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo at para ma-reconnect ka uli. May mga bagay sa buhay natin na kung minsan nagpapalayo ng ating isipan sa Panginoon. May mga bagay sa buhay natin pinagkakaabalahan natin, kung minsan yun yung kumukuha ng atensyon natin, kaya hindi na natin ma-receive yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya minsan kinakailangan disiplinahin. Para nang sa gayon, makakonect ka uli sa isipan at puso ng ating Panginoon. Magkaroon ng restoration. Amen? Kaya
Pagka pinapalo ka, isipin mo, wow, Lord, namimiss mo ko, no? Gusto mo uling magkaroon tayo ng intimacy. Di ba? Ang sarap noon. Ayaw mo talaga ako mapalayo sa'yo. Gusto mo ma-restore yung aking puso sa'yo. Number 4, pag nagpapalo ang Panginoon o nagko-correct siya, ito ay pag-asa, hindi pagkabigo. Verse 10 to 11 ng Hebrews 12. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa, ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Panginoon ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit sa bandang huli, magbubunga ito ng mapayapa at matuwid na pamumuhay. Huwag mong isipin na kapag ka napalo ka na wala sa mga bagay na gusto mo, sasabihin mo, finish na. Wala nang pag-asa. Hindi. Kasi si Lord, pagka siya ay nagdisiplina, hindi looking backward. Hindi niya tinitingnan yung mga pagkakamali mo lang. Hindi, ang purpose niya, para parusahan ka lang doon sa mga pagkakamali mo. Hindi. Ang pagdidisiplina ng Panginoon, palaging looking forward. Kaya ka dinidisiplina ng Panginoon para mapunta ka doon sa magandang plano niya sa buhay mo. Kaya ang pagdidisiplina ng Panginoon ay hindi pagbibigay sa iyo nang wala ka ng pag-asa. Tapos ka na. Bobo ka kasi. Wala kang kapag-asa. Tamad ka kasi. Hindi. Pag nadisiplina ang Panginoon, hindi ka niya dinidisiplina dahil ina-accept niya na ganyan ka na. Hindi. Palaging nakatingin siya na kailangan mapunta ka dito sa plano ko. Kaya pag nagdidisiplina sa Panginoon, hindi para mabigo ka, magkaroon ka ng frustration na huwag ka na magpatuloy, ma-dampen yung iyong enthusiasm sa buhay, nung para bang sabihin mo, wala na akong pag-asa, nagkamali na ako, hindi na ako makakabangon. Hindi. Kaya ka dinidisiplina ng Panginoon para makabalik ka sa tamang track at maabot mo yung napakagandang plano niya sa buhay mo. Kahit gaano pa karami ang pagkakamali mo nung nakaraan, marami na tayong kapalpakan. At minsan, sa ating kalagitnaan, meron pang nagdaranas dito ng bunga ng kanyang pagkakamali noon. Pero hindi pa tapos si Lord. Dahil ang layunin niya, makabalik ka doon sa tamang daan, papunta sa napakagandang pangako niya sa buhay mo. Huwag mong sasabihin na yung nagaganap sa iyo, katapusan na ng buhay mo. Meron dito, di ba, nabigo, nagtry, nabigo. Nagnegosyo, nagfail. Umibig, nasaktan. Kumuha ng ganitong kurso, hindi pumasa. Nag-board exam, bumagsak. Huwag mo sasabihin, finish na. Dahil sisiguraduhin ng Panginoon, Philippians 1:6, He who began a good work in you will bring it on to completion until the day of His coming. Ang siya na nagpasimula ng mabubuting bagay sa iyo, tatapusin niya to. Kaya kahit na minsan nag-fail tayo, maski sa spiritual life natin, nagkamali tayo, bumagsak tayo, nahulog tayo sa tukso, nakaramdam ka ng frustration, na-devastate ka, pero hindi ibig sabihin na tapos na. Dahil ang correction ng Panginoon, para makabalik ka doon sa tamang magandang plano sa buhay niya sa iyo. Looking forward si Lord, hindi looking backward. Kaya, ano sabi sa Isaiah? Kung ang kasalanan mo, simpulan ng dugo, papuputiin niya yan, simputi ng niebe. Kung gaano kalayo ang hilaga sa kanluran, ganon din kalayo ang kasalanan na iwawalay niya sa buhay mo. Kung sabi nga ng mga ibang pastor, kung ang kasalanan daw natin ay singlaki ng barko, ang pagpapatawad ng Diyos singlaki ng dagat. Dahil ang layunin ng Panginoon sa buhay natin, hindi para husgahan ka sa iyong nakaraan, kundi para dalin ka sa iyong magandang kinabukasan.
Dahil ang Panginoon natin, nagko-correct, hindi looking backward, kundi always looking forward. So, kung ikaw ay kasalukuyang nakakaranas ng pagdidisiplina, nahihirapan ka ngayon sa buhay mo, may mga palo, may mga consequences ng kasalanan na iyong nagawa. Take note of this. Huwag kang maghihimagsik. Huwag kang magtatampo kay Lord. Suriin mo kung anong dapat i-correct. Tanggapin mo ang kanyang paggabay, sapagkat pag kinokorek ka ng Panginoon, ito'y pagtutuwid, pagpapatatag, pagpapanumbalik, at nagbibigay ng pag-asa. Tayong lahat ay tumayo. Kung meron man sa atin ngayon na nakakaranas ng bigat ng buhay, iniisip mo siguro na pinaparusahan ka ni Lord. Iniisip mo na sobra ang nagawa mo na kasalanan at nagdurusa ka ngayon. Kung nararamdaman mo ang bigat ng buhay, nais kong tumingin ka naman sa gaang ng pagmamahal ng puso ng Diyos. Kung nararamdaman mo na parang mabigat ang palo ng Panginoon, tingnan mo naman ang pagmamahal niya sa iyo. Dahil sa kabila ng mga pagtutuwid ni Lord sa buhay natin, lahat ng yun pawang sa ikabubuti natin. Kaya kung nakakaranas ka ng kabiguan, kung nakakaranas ka ngayon ng mga panalangin na hindi nasasagot, kung nakakaranas ka ngayon ng pagkawala ng mga bagay na minamahal mo, na iniingatan mo, mga bagay na pinapahalagahan mo, kung nakakaranas ka na maaaring inaasahan mo pero nawawala, takbo ka kay Lord. Huwag kang magtatampo. Huwag kang magre-rebelde. Dahil lahat ng ito, isa lang ang layunin ng Panginoon. Mapabuti ang buhay mo. Maaaring kinokorek ka ni Lord sa mga bagay na dapat mong itama sa buhay mo. Maaaring may mga bagay na gusto ni Lord na bitawan mo, pero sa matagal na panahon, palagi ka pa rin kumakapit dyan. Kaya, ang bigat ng buhay. Learn to let go. Bitawan mo. Dahil, the art of letting go is the heart that fully trusts on what the Lord is planning for your life. Kung meron man sa buhay mo na sinasabi ni Lord, isuko mo na. Bitawan mo na. Yan kasi ang nagiging dahilan kung bakit mabigat ang buhay. Hindi dahil sa gusto ni Lord na ikaw ay makaranas ng kalungkutan sa buhay, kundi gusto ni Lord na matanggal mo ang mga bagay na mapagpapabagsak sa buhay mo. At nais niya na makabalik ka sa landas patungo sa tunay na buhay na inilaan niya sa buhay mo. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Pasalamatan natin si Lord. Maaring
Thank you, Lord, sa mga katagumpayan. Thank you, Lord, sa mga biyaya. Thank you, Lord, sa mga mabubuting bagay na nakakamtan namin. Subalit, salamat din, Panginoon, sa mga kabiguan. Salamat din, Panginoon, sa mga palo. Salamat din, Panginoon, sa mga bagay na tinanggal mo sa buhay namin, kahit na masakit, kahit na mahalaga. Sa tingin namin, Panginoon, salamat, Panginoon, sapagkat matalino ka. Alam mo ang lahat. At napakabuti mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Wala kang ninais na mapapasama ang iyong mga anak. Kaya sa oras na ito, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon at pasalamatan siya sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa buhay natin. Masakit man o maganda man, salamat, Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti.